Unang kabanata, ang pagtitipon. Napakalaking handaan naman ito. Ano sa tingin mo? Naturalmente, si Don Santiago ay napakayaman. Hindi na siya alahaning gumastos ng labis. Talagang o talagang bansang ito, halatang iba talagang pamamahala dito kumpara sa pamamahala ng Madrid. Ang masama pa, puro mga Indyong nakatira dito. Pagdandahan ka pa din Damas sapagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala, matagal nang hindi ininutuloy ni Tiago ang kanyang sarili bilang Indyo. Sigurado naman kung hindi kasi saklap ang nangyari sa inyo sa amin. Naku, sigurado akong nagsasayang ka lamang ng pera sa pagpunta dito. Walang ibang kakainin kundi tinola, sandali, at matutulog na hindi nasisiyahan. Ikalawang kabanata, si Crisostomo Ibarra. Mga Ginoo, kinalulugod ko ang paglalag anak ng aking nasirang kaibigan, si Don Rafael Ibarra. Sino ang bisita ni Don Santiago? Siya si Juan Crisostomo Ibarra. Galing siya ng Europa. Nundog siya sa kanyang paglalakbay. Ikinalagod ko po ng lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang koran ng San Diego. Ikinagagala ako makita muli ang matay ng kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali ako, patawad ho. Hindi ka nagkakamali iyo, ngunit di kailanman naging matalik na kaibigan ang iyong ama. Kung gayon, ikaw pala ang anak ng nasirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasirang na pagkutin mo ay napakita. Gracias, Senyor. Isang ipaya na tao para ama. Pakilala ko at malinis ko makasunod. At masasabi ko, isa siya sa mga galang-galang at matapat na mamamayan ng Pilipinas. Ikatatlong kabanata, panghapunan. Mga mahal kong panauhan, halina't pumunta tayo sa hapag. Handa na ang hapunan. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang nakalimutan mo na ang iyong bayan. Ang totoo po yan ay parang aking bayan ang tila nakalimot sa akin. Lagi kong iniisip ang aking bayan kahit ako'y nasa malayo. Totoo ba yan, Jose? Opo, Doña Victorina. Kahit kailan hindi ako makakalimot sa aking bayan. Sa mga bansang mapupuntahan mo, ano ang para sa iyo ang pinakamaganda at tumatatak sa iyong isipan? Patawarin mo ako, ngunit bukod sa inang Espanya ay wala na akong nagustuhan kundi ang ating bansa. Kung diyan ay isa kang bulag na hangal, bakit ka pa nagsasayang ng pera upang pumunta ng Europe? Ang iyong mga napag-aralan ay alam din naman ng kahit sinong mag-aral na tanungin mo sa ating bansa. Salamat pa rin sa kanya dahil nagkukunita ako ang mga panahon. Ang kanyang reverensya ay madalas dumalaw sa aming tahanan at nagkakasalo sa pagkain ng aking ama. Ako, naway tanggapin niyo ang aking sinseryo paumanhin. Senyores, Kapitan Tiago, kababalay ko lamang mula Europa kaya't naway maintindihan niyo na kailangan ko agad na lumisan. Pupunta pa ako sa San Diego sa Makalawa para sa Todos Los Santos kaya't may kailangan akong tatagpuin.
Hindi ka na ba talaga mapigilan umalis? Sana'y maghintay mo pa ang pagdating ng aking bulaklak na si Maria Clara. Paumanin, Kapitan Tiago. Ngunit malaga ang aking katatagpuin ngayon. Walang anuman Ibarra, at lubayan ka ng Diyos sa inyong paglalakbay. Nakita ninyo, minsan ay napakasama ng nagiging bunga ng pagpadala ng inyong mga anak sa ibang bansa upang mag-aral. Lumaki ang kanilang ulo at itinuturing na ang sarili na mas mataas, nawalahan ng salita ng galang. Ika-4 na kabanata, Herehe at Pilibustero. Diyos ko, parang pangarap lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Pinata, mag-ingat ka sa mga lihim ninyong kaaway. Ano nangyari sa inyong ama ay dapat maging isang harap sa inyo. Ipagpatawad niyo gunot sa aking pagkakabatid ay wala ako ang aking ama na lihim na kaaway. Madalas ang sobrang kapanatagan ay nagdadala sa akin sa ilang kapahalagan. Hanggang sa ulitin nila ng inyong ama, si Don Rafael, ay hindi sila makapaniwala na mayroon pala siya ang natatagong mga kaaway. Ngayon ay alam ko na dahil ako bakit Kapitan Tiago ay nag-aalangan sa akin sa atin ng mga nilalang ng ama. Bakit siya nakulong sa pilitan? Ano ang naging kasalanan niya? Ang tanging kasalanan ng inyong ama ay dahil siya ang pinakamayaman tao sa buong sanli. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ang mahulog sa pagkakuan sa bansang ito ay may tuturing na kabayanihan. Ngayon ko nalaman ang gawin nangyari sa ating mahal na ama. Napakalupit ang sinabi ng aking ama. Dahil kailangan ko nang umalis, ipaubaya ko na lamang kay Kapitan Tiago ang iba pa nangyari upang kanyang ikwento. Muling grasya sa pagbabahagi mo ng iyong alam na nangyari sa aking ama. Dinadating mo. Ika-6 na kabanata, si Kapitan Tiago. Sa busog kaya ang mga bisita sa handaan, Isabel. Sa tingin ko oo, Santiago. Paniguradong nabusog sila sa dami ba naman ang handa? Nakakalungkot lamang na kailangan umalis agad ni Ibarra sa gitna ng kasayahan. O siya, maiwan ko na muna kayong mag-ama at may aayusin pa ako sa kusina. Tila yata may bumagabag sa inyo. Kalooban naman. Mayroon nga po ba? Walang anuman, Iha. Nagpapasalamat lang ako sa Panginoon. Ngunit sa wari ko ay mas masaya sana kung ang iyong ina ay hindi nawala ng maaga. Papa, huwag niyo na balikan pa ang nakaraan. Mabuti pa ay matulog na kayo. Paniguradong pagod na pagod kayo mula sa pagtanggap na mabisita kanina din. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos at binigyan ako ng napakabait at napakagandang anak na katulad mo. Ika-7 kabanata, Suyuan sa isang asoteya. Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko po sanang makausap si Maria Clara. Andyan siya sa loob. Halika't tumuloy ka. Kumuistas, Ibarra. Salamat naman at tumala ka sa aming tahanan. Magandang araw, Don Tiago. Nais ko po lamang makausap ang inyong anak. Abay, sige. Sarita, nais ka makausap ni Ibarra. Isabel, sunduin mo siya sa kwarto. Maria Clara! Crisostomo! Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Siguro dahil dyan ay nabihag mo ang mga maraming kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Isa nang magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta.
Bakit ako hahanap ng iba? Sinungaling. Hindi ako makapaniwalang sinasara mo ang iyong mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyo na ikaw lamang ang aking iniibig. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Paalam, aking minamahal. Patnubayan ka nawa na may kapal. Tignan mo naman ang nagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo nalaman yun? Hindi ka ba nakaranas ng umibig, hindi ba? Hay nako, Tiago. Ako'y tigil-tigilan mo. Hindi ako naging manhid sa dating manliligaw. Ikasyam na kabanata, mga bagay-bagay ukol sa bayan. Magandang umaga po, Reverensya. Magandang umaga, Tia Isabela at Maria Clara. Kung may pupuntahan kayo, sana nga may tungo. Pupunta kami ng Beaterio, Padre. Kukunin ko lamang ang aking mga natirang gamit doon. Bueno, kakausapin ko lamang ang inyong ama. Naway ligtas kayong makapaglakbay. Muchas gracias, Padre. Tinanglan natin kung sinong masusunod sa atin. Santiago! Uy! Santiago! Padre, ano ang sadya ninyo? May gusto akong sasabihin sa iyo na importante. Doon tayo sa lugar na di nila maririnig. Tandaan mo ang mga sinasabi ko sa iyo, Santiago. Iniisip ko lamang ang iyong kapakanan. Naintindihan ko po, Padre. Susunod po yung kailingan. O bueno, aalis na ako. Sige po, Padre. Ikalabing-limang kabanata, ang mga sakristan. Crispin, hilahin mo ng mabuti ang tali. Magpahinga muna tayo. Kakanina pa tayo nakatayo at nagpapatunog ng kampana. Hindi pa pwede, papagalitan tayo ni Sakristan Mayor. Oo nga pala, ilan daw susundin mo ngayong buwan? 2 relias na lang, Crispin. Bayaran mo na kaya ang sinasabi ng ninakaw ko ng pinto sa simbahan para hindi na sila manggulo. Naku, Crispin! 2 multa na ang inabot ko sa Sakristan Mayor. At ang sinabi ng ninakaw mo ay 2 unsa ng ginto. Natatakot na kasi ako eh. Napakasama ng mga kura at lalong-lalo ng Sakristan Mayor. Huwag kang magsalita ng ganyan, Crispin. Mga pasaway na bata, kahit kailan hindi na kayo nagawa ng tama sa simbahan. Ikaw, Basilio, pumumulta kang 2 reales dahil hindi maganda ang tunog ng kampana at hindi ka uuwi ng alas 8 kundi alas 10 ng gabi. Ngunit huhuliin ako ng mga gwardya. Wala akong pakialam. Sasagot ka pa? Ikaw, Crispin, hindi ka uuwi hanggat hindi mo inilabas ang 2 usang gintong ninakaw mo. Hindi ko po yun ninakaw. At sasagot ka pa? Ito ang sa'yo. Aray, tama na po. Tama na po! Maawa na kayo! Huwag mo kong pigilan! Ikalabing-anim na kabanata, si Sisa. Naku! Sigurado matutuwa ang mga anak ko sa inanda kong ulam. Nakikita ko ng gutom na gutom sina Crispin at Basilio mula sa simbahan. Siguradong maglalaway si Basilio pag nakita ito. Nagugutom ang pasisa.
Aba, ang sarap ng inain mo matikman nga. Pero Pedro, para sa mga anak mo yan. Aalis na ako. Hindi mo man lang ba hihintayin ang pagdating ng mga anak mo? Alam mo kung susweldo si Basilio ngayong araw. Ah, ganun ba? Ipagtabi mo ako ng isang reales. Sige na't naalis na ako. Ikalabing-pitong kabanata, si Basilio. Inang! Jesus Mariosep, anong nangyari sa'yo, Basilio? Huwag kayong mag-alala, Inang. Si Crispin ay naiwan sa kumbento. Naiwan? At siya may buhay? Salamat at buhay siya. Bakit kaduguan? Naku naman! Tara at gamutin natin ang sugat. Ikalabing-walong kabanata, mga kaluluwang nagdurusa. Tao po. Sino ka? Ako po si Sisa, ang ina ni Crispin. Maaari ko po bang makausap ang kura? Hindi maaari, may sakit ang kura. Kung gayon, kahit makausap ko lamang ang anak kong si Crispin. Huwag ka nang magkailang. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa inyo ng bahay. Si Basilio ho ay nasa bahay, ngunit si Crispin ay naiwan dito. Hindi mo ba maintindihan? May sakit nga ang kura. Nasaan si Crispin? Hala! Doon ka hudul para isangan. Ikalabing-siyam na kabanata, itinuro ng guro kung saan itinapo ng bangkay ng ama ni Ibarra. Ginoong Ibarra, dito sa lawa ito tinapon ng inyong ama. Salamat, sapagkat alam ko na ngayon kung saan tinapon ng aking ama. Huwag kang magpasalamat sa akin, Ginoong, sapagkat ako dapat ang magpasalamat sa inyo. Malaki ang naitulong ng inyong ama sa pagtuturo ko sa Huwag kang mag-alala. Ako'y iniimbintahan ni Teniente Mayor sa pagkukulong sa lipunan. Babanggitin ko lahat ng ating sinabi. Sige, mauna na ako. Paalam. Ikadalawamput-isang kabanata, kasaysayan ng isang ina. Diyos ko, huwag niyo pong babayaan ang ating mga anak. Ikaw ba si Sisa, ang ina ng magnanakaw ng bata? Opo, ako si Sisa, pero hindi mga magnanakaw ang mga anak ko. Huwag kang magmaang-maangan. Ilabas mo ang iyong mga anak. Nasaan ang pinakabata? Hindi ko alam. Hindi pa siya umuwi simula kahapon. Kung gayon, ikaw ay sasama namin. Hindi ka makakalabas ng kartel hanggang hindi mo itinuturo ang mga anak mo. Hulihin siya! Wag po! Wag po! Yan! Diyan ka nababagay. Ang krimen iyon ay kasalanan ng kura. Papawalang ang binag.
Oh, makakalaya ka na, sabi ni Alferes. Crispin! Basilio! Nandun na kayo! Crispin! Basilio! Nandito ni Basilio ah! Basilio! Bawat pangyayari may nalalaman. Mga aral na dadalhin ko hanggang bukas ng buhay ko. Lahat ng pagsubok. Ika-22 kabanata, ang liwanag. Ipapahanda ako ang lahat ng kailangan bago magbukas ni Wayway. Ayoko makasama ang kura. Bakit? Iwari ko binabantayan niya lahat ng mga kilos ko. Natatakot ako sa kanyang mga tingin. Kinikilabutan ako sa tingin niya na wari napakaiwaga. Madalas ay hindi ko maunawa ang kanyang mga sinasabi. Itinatanong niya sa akin kung napapalilipan ko ba ang sulat at nakapin niya. Maging sinasinang at Anday ay nakababalitan hindi raw masyado kumakain ng kura at napababayaan niya ang sarili. Ngunit hindi maaaring hindi natin siya kumidahin. May kaugalian tayo dito at isa pa narito na siya. Malamig ang hangin dito sa labas. Baka magkasakit kayo. Hindi ba kayo matatakot magkasakit o magkasito? Maganda ang araw, Padre. Napakasarap lumanghap ng sariwang hangin. Isang kasiyahan sa bukid ang inihanda ng aking mga kaibigan. Maaari ko po ba kayong dumalo? Ano ang kasiyahan? Sa may batis po sa gubat ni Daraos, malapit sa puno ng balete. Parang patunayan na ako'y walang sama ng loob sa iyo dahil sa nangyari. Malugod ko naman katanggapin ang iyong paanuman. Maria Clara, aalis na ako. Magkita na lang tayo sa bahay. Padre Salve, mauna na po ako sa inyo. Matuto sa nakaraan. Bawat pangyayari may nalalaman. Mga aral na dadalhin ko hanggang bukas ng buhay ko. Lahat ng pagsubok. Ika-24 na kabanata. Si Ibarra ay humingi ng payo kay Pilosopo Tasio. Magandang araw niyo. Paglilingkod po ba ako sa iyo? May nais ko po lang magsasabi sa inyo. Nais ko po sana mangingi ng payo sa inyo, gaya ng aking umahan ng nabubuhay pa siya. Nais ko po sana magpatayo ng paralan. Pangarap ko rin yung pangarap ay isang baliw at inisipin din ng baliw ngayon. Naniwala ko ang mangyayaring aking plano ng walang sagabal.
at tutuloy ang mga plano niyo kung makikipagtulungan kayo sa mga taong sasabihin ko. Ito ang mga pangyarihan ng Kura. Palit hindi ako maniniwala sa mga pusong lakas at kapangyarihan. Ang pamahalaan ay walang pinag-isinggan kundi ang Kura. Parang isang pagmamalabis ko ang iyong mayat. Sapagkat hindi pa tinatapakan nila sa kapangyarihan ng mga taong nagpapalit ng kanilang kamay. Nagpapahilan ko ng kamay? Hindi niyo ba alam na sila nagpapatay sa aking ama? Tiyo, huwag mo muna itutuloy ang iyong plano hanggat hindi mo pa natatanggap ang kasalian ng iyong ama. Matutulungan kaya nila ako at paniniwalang ipapatayo po ang paralan ng masisilbing tulay upang lumayo ang kamangmangan ng bayan ito. Nagugubag kayo. Nagkakatawa naman ang nararapat niyong gawin. Naniniwala ako sa iyong sinabi. Salamat ho, Ginoo. Tungo sa nakaraan, bawat pangyayari may nalalaman. Ito ang sayo. Agay. Agay. Aroy. Kasi agay boy. Agay nunod to. Nasa na Chantel? Mayroon pa magtao po niya. Siya na lupuan. Isang balik sa 1, 2, 3, go. Patawad po. Kailangan ko ng Salamat pa rin sa kanya dahil nagugunita ako ang panahong mga kanyang reverensya. Ano lang, oy, kasuko na lang. Kung masuko ka ba?